Nagsimula na po yung US Chess Championship 2025 at first round pa lang, kaharap agad ni Grandmaster Wesley So walang iba kundi si Grandmaster Hans-Mok Niemann. Abay, magandang bakbakan ito, pero bago ko po silipin yung laban, tingnan muna natin yung lineup ng torneo. Ito po yung list ng mga player: Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Hans Niemann, Roy Robson, Wander Liang, Sam Sebian, Shaklan, si Opa rin. Lagi ko nakakalaban sa Title Tuesday. Ang pinakabata naging Grandmaster na si Abby Manu Mishra, ang sumisikat na batang player ngayon ng US na si Andy Woodward at si Darius Swartz. Yan po yung pinaka-lineup, wala si Hikaru. Si Hikaru ayaw talaga ng standard kasi standard long game ito eh. At yun na nga, round 1 pa lang po, magkalaban agad Grandmaster Wesley So at Grandmaster Hans-Mok Niemann. So puti si Wesley, ang tinira niya po ay E4. Na sinagot po yan ni Niemann ng E5. Ito talaga pinaka-pet line ni Niemann eh. Kadalasan tinitira niya to. Very solid. Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Italian. Na sinagot lang po ng Knight F6. Ngayon sa Knight F6 na tira, yan yung sumisikat ngayon. May tiradang Knight G5 dyan. Kaya lang, medyo aral na din. Magulo yun. Yun nga lang, mahirap pong laruin, no? Kaya ang ginawa ni Wesley, yung mainline po na D3 lang ng Italian, pagka Bishop C5, nag-castling lang din, and then nag-Knight to D2. After Knight D2, nag-D6 lang si Niemann. After D6, nag-C3 na. Yan, ito po talaga, ito yung tinatawag nilang Gioco piano game sa Italian na talagang popular. Common na ginagawa, nag-expand dito. Kadalasan yan. Yung iba gumaganito po yan na ikot. Yung iba nakakapag D4. Pero ito pong laban na ito, hindi po tinirahan ni Niemann ng normal na A6 lang. Ang ginawa niya po ay nag-A5. Ang idea po ng A6, pagka tumula ka dito atras, ang idea po ng A5, completely preventing na yung pinaka B4. Kaya nag-A5 lang. And after A5, tumira po yan ng H3 para hindi makapin o makatalon yung kabayo na sinagot lang po ng Bishop to H7. Batros agad At si Wesley naman, nag-rook na po sa E1. Ayan, dalawang bagay po yan eh. Bukod po sa gustong ilagay dito yung tore para madepensahan, just in case mabuksan, yung tore po pwedeng umikot dyan. O yung kabayo pala. Yun yung plano ni Wesley na sinagot lang ni Niemann ng Knight to E7. Ayan. Siya naman po, ang plano niya po ay iikot dito. Pagka Knight to E7, nag-atras yung bishop ni Wesley na sinagot ng Knight to G6. Ayan na. So, linya pa rin po ito. At kung papansinin nyo po, medyo mabilis si Niemann ng konti kaysa kay Wesley. 1 hour and 26 si Niemann and 1 hour and 20 si Wesley. Tumira po ng Knight F1 na nga, iikot yung kabayo na sinagot naman ng C6. Ayan. Kung papansinin nyo, nag-C6 na siya. Ang pinakatema po niyan, pwede na din siya mag-D5 at some point. No, yun po yung gustong gawin. Anyway, pagka C6 po, nag-Knight to G3, na sinagot naman ng D5 na nga. At yung D5, unang tingin, akala nyo nagkamali po yung black. Sa kadahilanan na pagka takes po kasi, syempre babawiin yan, Knight takes po. Binigay niya po yung kanyang pawn na hindi kinapture ni Wesley. Mali po kasi yun pag tinix mo. Ganito po kasi ang mangyayari dyan. Pag ito po ay tinikman mo, kakainin niya lang po yan. At pagkatikim mo doon, may solusyon po siyang bishop takes lang. Anong mangyayari? May queen f6, check. Ayun, dali ang kanyan tore. Kaya balik po tayo doon. Hindi po talaga tinitext yan. At ang ginawa po dito ni Wesley, siya po ay D4 lang. Yan po yung main line. Ayan. So, pagka D4, tingnan nyo yung oras si Wesley, medyo nangangapa na siya. At si Niemann, ang bilis pa rin tumira. So, pagka D4 po, kinapture po yan, nag-Knight takes to D4, and then nag-Bishop to E6. Na, ang weirdo talaga. Coach, bakit binigay yung puno? Ayun, libre yan Kasi mabubuksan yung tore, may atake dun. Kaya hindi po tinitakes yan. Ang ginawa po is nag-Knight to E4. Ito pong si Wesley. At pagka Knight E4, nag-Bishop takes D4 na. Siyempre, binawi. At ang ending po, meron po tinatawag na pair of bishop itong si Wesley.
Si Niemann, mabilis tumira. Anong sabi ng engine? Equal lang. At lahat po pala ito ay alam ni Niemann kasi bilis niya tumira. Siya po ay nag-knight dito, F4, ayun. Gusto niyang tanggalin yung pair of bishop. Ayan o, pinapalit niya po eh. So, ang ginawa po ni Wesley, kinapture niya po yung reyna na binawi po ng tore and then umiwas yung bishop. Ayan. Pagkaiwas, pa talagang pinilit na ipalit. Nag-bishop lang po sa C4 with the intention of knight E2. Ayan o. Pwedeng mawala yung kanya pong pair of bishop na sinagot ni Wesley ng pinaka-novelty na nangyari na pala ito before tong larong ito. Though, obviously, si Wesley kinakapa niya kasi wala na siyang oras. Tingnan niyo, 39 minutes na lang. Ang nangyari pala before is knight C5. Pero si Wesley, pinili niya po yung engine move na B3. Ayun. Pagka B3, inatake yung bishop, tumakbo po yan dyan sa may D3 lang. So, ang mangyayari, palit-palit. Nako po, na malaki yan dyan sang mauwi sa tabla. Abay, sabi ni Wesley, hindi ko kainin yan. Ito kakainin ko. Tinix niya muna yun eh. At pagka takes doon, nag-knight takes F4, na sinagot ng bishop takes D3, kinapture lang. At ang ending, ito ang naging ending, pabalik-balik, nauwi sa tabla. Well, according po sa engine, drawish naman po talaga. Ngayon, may mga tira si Wesley na medyo ka-questionin nyo bakit dun siya pumunta. Pwede naman pilitin, di ba? Pwede bang mag-rook D1? Yes, pwedeng pilitin na ganyan. Pero mas komportable po kasi talaga ang posisyon ngayon kay Niemann. Sabi nga po ng engine dito, mag-A4 daw eh. Ayan, ganda daw ng medyo pilit. Makukuha yung file, something like that. Masisira yung pawn structure. Pag kinapture mo, papasok doon, may pressure dito. So, Wesley, so nakita niya na gano'n na ang pangyayari, equal. Tapos lamang pa ng malaki sa oras si Niemann. Tingnan niyo po yung time, 1 hour and 12 minutes. At 31 minutes na lang po si Wesley. Kaya, tinabla na lang po ni Wesley. Yun po ang nangyari. Ngayon, ang tanong, bakit napakagaling ni Niemann, ang swabe, ang bilis? According sa interview, swabe yung naging tira niya, very smooth kasi this is all home preparation. Pinalo niya daw yung isang laro ni Wesley before na blitz lang, pero nakita niya nangyari before at yun yung kanyang ginawa. Yung laro niya daw kay Aleresa. Grabe yung preparasyon ni Niemann. Ganun kasi pag mag-aral. Si Wesley na out-prepare mo. Kaya nakakuha siya ng easy draw as black. Anyway, ano ang nangyari sa ibang bakbakan? Ayan. So, pakita lang po natin. Natabla po karamihan. Natabla si Sam kay Sam. Sam Sevian sa Shaklan. Si Wesley tabla kay Niemann. Si Fabi lang ang nanalo. At si Lebon kay Andy Woodward. Ayan. No, halos lahat tabla. Ngayon, silipin lang natin mabilis itong ibang laban. No? Kasi natalo po ni Fabiano Caruana si Oparin. Tingnan po natin yon kung paano po tinalo. Mabilisan lang. Para may konting silip lang tayo. Oy, so Nimso, no? Nimso. Okay. Nimso na aggressive, pusang galaw. Kita nyo yun? G4 lang. Ano pa, no? Napakagandang G4. Gumanon para pwede na kainin. Tulak na butas ngayon. Pagkabutas, ayan na. Dyan na maglalaro. Ayun, sa G5 naglaro. Grabe yung king ni Fabi, Teka lang, ba't nag-sacrifice yan? Anong trip nun? Bakit gumanon? Ay, natakot na siya sa parating na ganire. Ayan, double trip. Kaya tumalon na lang. So, ang pinaka-trip niya, pag kinapture mo yan, may bawi doon yun. Kaso, Queen H5 lang na tumataginting mga sere. Ano pinaka-trip niyan? Grabe yung Queen H5, Kakainin ito, pagka takes mo, check ng bishop, bagsak reyna. Kaya kahit hindi makapture. So, ang ginawa niya, nag-G6. Pero pagka G6, tinirahan lang ng pawn moves kasi nga, hindi naman pwedeng kainin, nakapin. So, pagkatakbo po ng bishop, rook sacrifice na tumatagin ting kasi hinarangan niya yung isang tore. Ano ngayon? Pag po kasi kinapture mo yan, takes, at pagka-king mo, after rook to G1, hindi ka makaganitong depensa. Paano mo ito didepensahan? Sige nga, saan mo didepensahan o anong tira?
wala eh, di ka makabalik eh. Kaya dito po, nag-bishop G4 na lang yan, pero kinapture lang po. Tapos, tumira po ng rook F7, balik lang po natin. Even this move doesn't work kasi may mga check. Pagka-capture mo, takes, tapos rook check dito, bagsak yung reyna. Ganun ang mangyayari. Kaya nag-rook F7 na lang. At pagka-rook F7, tinikman, hindi. Umatras lang po yung bishop. Ano pong pinaka-threat niya? Ito po, at mangingisay ka na. Hindi kinain yung tore kasi may kain din dito eh. Pero ito, wala. Ngisay-ngisay ka. Ngisay-ngisay ang aabutin mo. Kasi kahit depensahan mo yan para i-sacrifice sana, checkin ka pa rin, hindi mo masacrifice dahil may ganun. Grabe ginawa ni Fabi, no? Okay, panalo si Fabi. Puntahan din natin itong si Levon Aronian. Paano niya tinalo si Andy Woodward? Bata pa tong si Andy Woodward eh. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 16 lang yan eh. Tingnan ko lang po kailang taon to 15 pala. Nagkamali ako. Pero tingnan po natin Oy, medyo kunat Okay. Alright. Aba, pinilit Endgame lang Ay, grabe yun Nakita nyo yan Pag kinapture to, may ganun. Ang malupit, may talon doon. Yun ang talagang magpapahirap ata po sa sitwasyon ng puti. And gumanon, E4 lang or E5. Grabe. Yun naging weak na po yung D4. Ayun. Yun, inatake na yung D4. Natake na nga. Alright, na-save yung pawn pero wala. Lalakaran yan. Binigay Bakit po hindi na lang tinakes yung pawn? Kasi pagka-takes po sa pawn, may capture po dito, and then may threat po na check, di ba? Or dito babagsak to. Or mamaya, pag gumalaw to, may hataw sa bishop. So, winning din daw po ito. Ibalik natin doon. Umatras, yun, inatake, tumulak ng pawn, inatake, at, mawa, 1 pawn down na. Ayun na nga, na 1 pawn down na. Wala na 1 pawn down na. Alam na ni Lebon to. Ayan, na 2 pawns down pa. Wala eh. Siyempre, tumagal lang to pero lamang ng pawn eh. At ayan na nga, lumapit-lapit. Okay. Ma-counterplay pa no? Pero wala eh. Bantay sarado eh. Ito, hindi naabutan. At dahil doon, ito po ang standing after round 1. Pakita po ulit natin. Leading po si Fabi and Lebon dahil sila lang ang nanalo at lahat po ay nauwi sa tabla. Ayan. So, abangan po natin yung mga susunod na laban. Round number 2. Sino pong kalaban ni Grandmaster Wesley So? Tingnan po natin. Niman kalaban sa Uparin, Saklan, Swek, Lebon versus Wonderly, Abi Manyum Mishra, at Sam Sebian. Ray Robson versus Wesley. Yan, magkaibigan, magka-roommate yan eh. So, sana manalo si Wesley next round para makahabol. Anyway, abangan po ninyo yung mga susunod na laban. Muli, ito mo yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Maraming pong salamat sa inyong suporta. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye. Baka gusto nyo palang bibili ng t-shirt, order lang kayo sa Shopee. Bye-bye. Biyan ang Coach Merchandise Shopee. That little mouse, 'cause I'm an albatross.